Nung mga bata tayo, hindi tayo masyadong nakakapuyat. Dahil paano ka nga naman makakapuyat nung bata ka, ganito ang mga sinasabi sa'yo. Jen, matulog na kayo dahil may pasok pa kayo bukas. Matulog na kayo para tumangkad kayo. Matulog na kayo, ang hirap-hirap niyong gisingin. Si mama naman wala naman kaming pasok. Bakasyon namin ngayon. Aba, sinasagot-sagot mo na ako ngayon. Bakit hindi mo sabihin dyan sa mga viewers mo kung gaano ako nagpuyat para palakihin kayo? Grabing reverse card naman yan, ma. Shout out nga pala sa mga magulang natin na nagpuyat para palakihin tayo. Nagtimpla ng gatas, nagluto ng pagkain, nagpalit ng pampers, pinaypayan tayo para makatulog tayo ng mahimbing, henehele tayo pag umiiyak ng madaling araw, nakikipaglaban sa mga lamok para lang hindi tayo dapuan. So, wag nyo sayangin ang sakripisyo ng magulang nyo, guys. Ha? Maging mabuting anak dapat tayo, okay? Dapat matulog tayo ng maaga. Good night! Isa sa mga puyat moments ko noon, kapag pumupunta kami ng lamay. Alam nyo naman pag lamay, di ba? Tumatagal yan ng 3 araw hanggang 7 araw. Sa lamay, pinapakita ang pakikiramay ng mga kamag-anak, kaibigan at ibang kakilala ng namatay. Nagiging malaking pagtitipon ito hanggang hating gabi. Or minsan nga hanggang madaling araw. Sa lamay, may kantahan, pagmimisa at higit sa lahat, ang isang rason kung bakit ang daming nagpupuyat, ang pasugalan. Hindi ako mahilig sa sugal noon. Nakikinood lang ako, hoping may magbalato sa akin. Pag wala, nakikipagkwentuhan at nakikikanta na lang ako. Sa lamay, parang reunion din, kasi nakikilala mo yung mga iba mong kamag-anak. Hello, gusto mo ng kape? Sige, salamat. Ikaw pala si Jen. Oo, ako nga. Paano mo nalaman pangalan ko? Sinabi kasi ng mama ko, pinsan daw kita, kaya mag-hello daw ako. Ganun? Magkamag-anak pala tayo? Oo, galing pa kami sa malayo, kaya ginabi na kami. Buti, safe kayo nakarating. Kaya nga inaantok na nga ako, buti may kape. Tara, kuha tayo ng kamote. Sabay natin sa kape. Tara! Group projects, assignments, quizzes. Ito yung mga bagay na nagpapapuyat sa mga estudyante, lalo na nung panahon namin na walang internet sa bahay. Walang smartphone na pwede kang mag-load para may internet ka. Walang ganon. Kailangan mo pa talaga pumunta sa comshop para mag-research. Naalala ko tuloy yung reaction paper ko noon. Sa sobrang wala akong maisip, isang paragraph lang ang nagawa ko. Tapos nahiya pa akong i-submit. Asus, para namang gumagawa kanyan dati. Shhh! Hindi mo lang alam, meron akong project na talagang pinagpuyatan ko. Partida, mag-isa ko lang nun kahit group project